No, umpisahan na lang natin kay Roque para medyo masaya po. Ano kinasaya nung kay Roque? Ay naku eh, meron po silang meron po silang pagtitipon na magaganap po ngayon mga kababayan. Ito ho, saan daw yan? Ayan, sabi, meet and greet super duo. Ayan, si Attorney Harry Roque at si Maharlika at may entrance na $35 no o 35 euro and 90 cents mga kababayan no sa magaganap po ito sa China Restaurant Gourmet City Buffet. Aba, okay no, tapat sa Father's Day Tayo naman no, mga bossing, wala tayong masasabi sa 35 euro Baka naman talaga may entrance kasi mukhang kakain sila sa buffet Ano po, mukhang kakain sila sa buffet mga kababayan. Pero siguro yung mga buffet, mga naglalaro sa 25 o 20 euro, mga bossing, 20 o 25 euro, tapos yung G's, tubo na nila. Baka lang ho, mga bossing. Pero ang tumawag po ng atensyon sa akin dito, mga boss chief amo, sir, ito po kung saan po lugar, 65933 Frankfurt, no? Germany na ho talaga ito, mga kababayan Frankfurt, Germany, mga bossing. No? So sa madaling salita po, papalapit ng papalapit sa katotohanan si Harry Roque, mga bossing, dito sa nabasa natin nung isang araw o isang kahapon. Dito Kasi sabi dito, nung palag ni Ramad, sabi ko naman sa iyo, Harry Roque, na deny na ang pinagyayabang mo na asylum sa the Netherlands. Yan, pagpasa ng Netherlands sa asylum sa request mo sa Germany ay parang pinaka-apila na. So, pagtutugmain nyo ho, mga kababayan, yung pupuntahan o yung pagdadausan, Germany. Tugma naman ho dito, mga kababayan, sa sinasabi nung palag ni Ramad. Hindi ho kaya totoo talaga na yung asylum ni Roque talagang wala na? Yung asylum ni Roque talagang deny na? Kasi kailan po ipinost to, mga kababayan? 12 ng Hunyo. Ngayon po 15 na. Mga kababayan, 15 ng Hunyo. Di ba? So baka doon na dinala si Harry Roque. Pero yung tanong, may nagtatanong kasi, ano kaya si Roque? Inescortan kaya papunta doon sa Germany? Tingin ko po hindi, mga kababayan. Tingin ko hindi kasi nakikita ko, meron pa silang mga pagdiriwang, mga bossing. Di ba? Meron pa silang mga pagdiriwang na gaganapin na may bayad ng 35 euro. No? Siguro ganun talaga yung bayad doon sa doon sa kanilang pupuntahan na buffet, 35 euro. Pero chinek ko, mga naglalaro sa 20 hanggang 25 lang yung yung kapag yung pag weekend special doon sa naturang lugar. Baka no? Baka tumaas kasi Father's Day ho, mga kababayan. Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Palapit sila ng palapit, mga bossing. Ito ang balita dyan, mga bossing. Madami na din ho nagtatanong. Sabi, ano kaya ang ginagawa ni Harry Roque doon sa Luxembourg? Ito naman, Luxembourg naman. Detractors detractor wonders what Roque is doing in Luxembourg. A Filipino Dutch citizen who filed a petition calling on the rejection of asylum for former Malacanang spokesperson Harry Roque asked what the latter was doing in Luxembourg after he posted a video of himself in the Grand Duchy o kung ano man ang basa dyan. In a post Friday night, Philippine time, Joel Vega, ito nga daw yung nagkalat, no? Na padeds na daw ho yung asylum ni Roque. Joel Vega, who crafted the petition back in March, pointed out that Luxembourg is where the court... Nandun pala. Luxembourg is where the Court of Justice of the European Union is located. Baka dun pinagre-report si Roque. Kasi nga, denied doon sa
sa Netherlands. Tapos syempre ang sinasabi ho ni Roque, mga kababayan, ay naku, walang katotohanan yan. Fake news na fake news yan. Hindi totoo yan. Kasi syempre kapag ka nalaman ho, mga bossing, ni General Torre. Pag nalaman ni General Torre at pag nalaman po ng gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan, baka bigla pong magpadala para kay Roque, para kunin si Roque. 'Di ba? Kasi ang pinanghahawakan lang po, mga boss chief amo sir, ni Harry Roque, yung aplikasyon niya doon po sa asylum niya. Pero kung wala na, mga kababayan, at deny na ho, ano pa ang panghahawakan niya? Malamang ito, mga bossing, pwede nang damputin. Pwede nang pumasok din ng Interpol dito. Kaya mahigpit na tinututulan ni Roque na hindi totoo. No? Yung yung asylum niya ay na-deny. Pero base po, ulitin natin ha, ibabalik natin yung kulay itim na pinost natin. Pero base po kasi dito, mga kababayan, tumutugma po. No? No? Ayan deny deny yung kanyang asylum sa Netherlands, ipinadala doon sa Germany para apela na lang. Paano ho, mga kababayan? Ang sabi pa dito nung nag-post, ang sabi niya dito, sa Germany nanggaling yung utos na i-deny yung kanyang asylum. Tapos pinapadala doon dahil nga doon nga daw po kumuha si Roque ng Schengen visa. So sa makatwid mga bossing, kung doon na nanggaling yung pagkakadenay nung kanyang asylum, tapos babalik doon, mukhang deny din ang kalalabasan din nun yan, mga kababayan. Di ba? Ray Pino! Ho, shout out sa iyo, ha? Maingay ka doon sa group chat natin, ha? Shout out sa iyo. Sabi pa dito, mga kababayan, sabi niya dito, yang pagpasa ng Netherlands sa asylum request mo sa Germany ay parang pinaka-apela mo na dahil 100% deny din yung asylum mo sa German immigration dahil isa kang political nuisance, which is nakikita na muna natin, mga kababayan, yung mga pinagsasasabi ni Roque, sa gobyerno ng Pilipinas, lahat walang katuturan. Lahat walang kakwenta-kwenta. Lahat din po walang ebidensya. Siyempre mga bossing, itong mga bansa na ito, hindi naman lang basta-basta, sige, akin na, tingnan ko nga yan, nagpasa ka ng asylum, sige, papakinggan kita, ikaw na lang papakinggan. Hindi naman po ganun. Dalawang panig mga kababayan, siyempre ang papakinggan yan. Sinasabi mo na ginigipit ka ng gobyerno ng Pilipinas, alamin namin yung side ng Pilipinas kung totoo ba ang sinasabi mo. Pero kapag hindi totoo, ay nako po. Yan ang kalalagyan mo. Deny ang asylum na hinihingi mo. Which is, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, ang prediction natin diyan sa hinihinging asylum ni Harry Roque ay madi-deny po. Kasi ang dali lang po Di ba, Kian? Happy Father's Day pala sa lahat ng mga tatay dito. Maging mabuti kayong ama para maging mabuting anak din yung mga anak nyo. At maging mabuti kayong asawa para maging mabuting asawa din sa inyo yung mga misis nyo. Happy Father's Day sa mga kapwa ko, mga tatay. Balik tayo kay Roque. Happy Father's Day, Ang lungkot naman. Hindi, kahit papaano mga kababayan, tao pa din po ako, Nalulungkot pa din tayo doon sa nangyayari kay Harry Roque. Kaya lang po hindi, kasalanan niya din po to. Imbis na matuwa tayo sa kanya, nambubwisit pa lalo. Yung mga walang katuturan na bangag. Kung sana, pinapatunayan niya na lang sa Pilipinas na eto, talagang wala akong kasalanan dyan at wala akong kaugnayan dyan sa pogo na yan. Kaya hindi nyo na dapat ako wanted at hindi nyo dapat ako sinampahan ng kaso. Di ba? Malaki ang tsansa niya na
mapawalang sala niya o madepensa niya ang sarili niya. Pero wala ho eh. No? Mas ginawa ni Roque ay yung magtago ho, mga kababayan. Magtago po. O, sabi dito, at dito sa Pinas naman ay isa kang political prosti. Alam mo ba ang German government pa ang unang nag-advise sa European community na i-deny ang asylum mo? O, paano yun? Di ba? Ibinalik doon sa Germany. O tapos, yun na naman ang hahatol. Naku po, siguro mga susunod na ano po na to. Ano kaya? Ito ang tanong ko talaga. Hindi ko alam kung ano magiging sagot eh. Hindi ko alam kung paano no? Ang proseso. Hindi naman ako nagagilap ng asylum para sa akin. Oh, ang tanong ko, kapag ka na-deny kaya, ibibigay lang yung pasaporte niyang ganun? O eto na yung pasaporte mo, hindi ka pwede dito sa amin. Ganun lang kaya? Ano po? Naku kung ganun lang, kailangan medyo may nakaabang-abang na kay Roque. At kumbaga mamanmanan mo na 'yan, 'di ba? Kasi wala nang asylum, wala nang aplikasyon at makakapigil sa pag-aresto kay Roque. Iikutan mo na 'yan, talagang tututukan mo na 'yan.